Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Danny Sipuesca at shout out kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2,976 hanggang 3,000. Bago ibinalik ni Chinlin ang balita, hindi nag-aksaya ng oras si Han Sanchen sa bagay na ito, ngunit alam niya na ang dahilan kung bakit nag-abroad ang pamilya ni Chi Hien ay malamang na may kaugnayan sa bagay na ito. Laban sa pamilya mo, mas mapanganib ang sitwasyon nila. Sa wakas, kailangan na nilang pumunta sa ibang bansa, na marahil ang huling pagpipilian ng pamilya Chi. Gayunpaman, napakaganda rin ang pag-unlad ng pamilya ni Chi pagkatapos mag-abroad, na nagpapakita na hindi simple ang negosyo ni Chi Donglin. Ito ay hindi maaaring makatulong ngunit gumawa ng Aaron isipin ang isang problema. Kung siya ay isang bystander lamang at hindi nakikialam sa mga kaguluhan ng pamilya Chi, kung gayon ang mga bagay ay hindi nauunlad tulad ng dati, at ang pamilya Chi ay hindi makakakuha ng mas mahusay na pag-unlad pagkatapos pumunta sa ibang bansa. Kung iyon ang kaso, maaaring hayaan ng Aaron si Chi Donglin na itapon ang usapin. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi sigurado kung ang kasaysayan ay maaaring ulitin ang sarili nito ng perpekto. Kung tutuusin, iba na talaga ang sitwasyon sa Yanjing kumpara noon. Sa kanyang muling pagsilang, maraming bagay ang nagbago. Halimbawa, ang 3 pamilya sa Yanjing ay gumawa ng mahusay na pagsisikap. Ngayon, dahil sa kanyang hitsura, ang pamilya Yang ay may malinaw na mga pakinabang, at ang tugon ng pamilya Mo sa bagay na ito ay ibang-iba, ito ay tiyak na magbago. Kung hindi malalagay sa panganib ang buhay mo, susubukan kong huwag makialam sa mga gawain ng pamilya mo, pero kung may gustong manakit sa iyo, hinding-hindi ko siya papakawalan. Sabi ng Aaron, siya ay may espesyal na pakiramdam para kay Chi Hien. Ang pakiramdam na ito ay hindi tungkol sa pagmamahala ng mga lalaki at babae, ngunit babantayan ni Han Sonny si Chi Hien. Pagkatapos ng lahat, binantayan siya ni Chi Hien sa Estados Unidos. Kahit alam pa ni Aaron na walang mangyayari sa pagitan nila ni Chi Hien sa buhay na ito, dapat niyang panoorin si Chi Hien na nagdurusa, hindi ito magagawa ni Aaron. Hindi nagtagal, kumatok si Shi Jing sa pinto at hinayaan ang Aaron na maghapunan. At the same time, oras na ng hapunan sa compound ng pamilya Han. Si Nangong Chenkyo ay nakaupo sa kanang upuan, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, na nagpapakita na siya ay labis na hindi nasisiyahan. Ngayon, hindi siya pumunta sa Wuji Summit para manood ng digmaan, dahil ayaw niyang makita ang larawan ng pagkapanalo ni Aaron, ngunit kung hindi siya pumunta, hindi ito nangangahulugan na ang balita ay hindi magiging pinauwi sa bahay ni Han. Alam na ni Nangong Chenkyo kung paano nagulat ang Aaron sa lahat ng panig ngayon, at alam niya kung paano nanalo ang Aaron sa laro. Kaya sobrang sama ng loob niya. May hinala pa siyang pekeng laro ito. Paano mapapanalo ng Aaron ang mga kamay ng pamilya Wang? Nay, narinig mo ba ang tungkol sa araw na ito? Maingat na tanong ni Han Cheng. Sa opinyon ni Han Cheng, pinatunayan ng Aaron ang kanyang kapangyarihan sa kompetisyong ito, at ngayon maraming pamilya ang nagbibigay ng malaking kahalagahan sa Aaron. Sa tingin niya, ito na ang huling pagkakataon upang mapagan ang relasyon sa Aaron. Kung hindi ito aagawin ng pamilyahan pagkakataon, tapos pwede talagang Miss Aaron. Sa kasalukuyang estado ng pamilyang Han, kung makakabalik ang Aaron sa pamilyang Han, makakabalik na ang pamilyang Han sa pinakamataas nito. Hindi na kailangang ilagay ni Nangong Chenkyo ang kanyang pagkahumaling kay Han Jun. Hindi malaking bagay na umamin ng pagkakamali. Para sa kapakanan ng pamilya, hindi ito nasaktan sa Aaron. Ngunit sa palagay ni Han Cheng, ngunit hindi si Nangong Chenkyo.
Sinabi niya na hinding-hindi niya mababago ang iniisip niya. Kaya sa kanyang puso, sa halip na isipin ang tungkol sa pagbabalik ng Aaron sa tahanan ni Han, sinusubukan niyang malaman kung paano patunayan na ang Aaron ay isang basura. Isang laban lang ay hindi talaga maipaliwanag kung gaano kalakas ang Aaron. Hanggat bibigyan mo siya ng pagkakataon, ipapakita ng Aaron ang kanyang tunay na kulay sa madaling panahon. So what if marinig ko? Mahinang sabi ni Nangang Chenkyo. Narinig ko na maraming pamilya ngayon na umaasa na makipagtulungan sa Aaron. Sa tingin ko ito ay isang pagkakataon para sa pamilyang Han, sabi ni Han Cheng. Pagkataon, malamig na ngumiti si Nangang Chenkyo, tumingin kay Han Cheng na may malamig na mukha, at sinabing, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa basurahan na iyon, at hayaan mo akong aminin sa kanya na nawalan ako ng mata? Bang! Hinampos ni Han Jun ang kanyang kamao sa mesa at galit na sinabi kay Han Cheng, Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong humingi ng tawad si Lola sa Aaron, kailan ito mapapalampas ni Lola? Kahit na ang umatungal kay Han Cheng ay ang kanyang anak, sa ilalim ng proteksyon ni Nangang Chenkyo, si Han Cheng ay walang kinalaman sa kanya. Bukod dito, hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa si Han Jun ng ganitong uri ng kawalang galang sa bahay. Nay, lahat tayo ay para sa ikabubuti ng pamilyahan. Hindi mo ba nakikitang malinaw ang kasalukuyang anyo? Hindi sumagot si Han Cheng kay Han Jun at nagpatuloy. Galit na galit si Han Jun kaya alam niya kung ano ang tinutukoy ng mga salita ni Han Cheng. Kung talagang papayagan si Aaron na bumalik sa pamilya ni Han, maaapektuhan ang kanyang status. Mula maliit hanggang malaki, iniisip ni Han Jun na siya lang ang young master sa pamilya ni Han. Paano niya papayagan si Aaron na ibahagi ang kanyang posisyon ng pantay-pantay? Lola, I think Aaron ay baka nagdadrama lang. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Nag-aalala si Han Jun na si Nangang Chenkyo ay mahinang magsalita at mabilis na nagsalita. In fact, I think so too. Baka si Aaron at ang Wang family ay may kinalaman sa isa't isa ng patago, para magawa nila ang eksena ngayon. Sabi ni Nangang Chenkyo. May mapait na ngiti si Han Cheng. Si Nangang Chenkyo ay linlanggan ang kanyang sarili sa mga walang katotohanang pananalita. Si Han Sanchen ay nakikipaglaban para sa pamilya Yang. Paano siya magkakaroon ng anumang negosyo sa pamilya Wang? At kahit totoo, anong mga kondisyon ang kailangan niyang gawin para tanggapin ng pamilya Wang? Sa kasalukuyang kakayahan ni Aaron, paano niya ito magagawa? Tumigil sa pagsasalita si Han Cheng dahil alam niyang kahit anong sabihin niya ay walang kwenta. Lola, humanap tayo ng paraan para mawala siya. Sinabi ni Han Jun na ayaw niyang makitang napakalakas ng Aaron, kaya pinakamahusay na gawing mouse sa kalye ang Aaron sa lalong madaling panahon. Huwag mag-alala, may paraan na si Lola, at magkakaroon ng napakalakas taong tutulong kay Lola. Nakangiting sabi ni Nangang Chenkyo, Lola, sino ito? Curious na tanong ni Han Jun. Tumatawa si Nangang Chenkyo ngunit wala siyang sinabi. Nakatanggap na siya ng tugon sa tulong ni Nangang Bolang. Minsan na rin siyang bumawi ni Nangang Bolang, kaya pumayag siyang tulungan siyang malutas ang Aaron. Ngunit kailan kaya may pupunta sa Yanjing? Si Nangang Chenkyo ay hindi pa rin kilala, gayunpaman, dahil nangako si Nangang Bolang sa kanyang sarili, hinding-hindi niya sisirain ang kanyang pangako, kaya't si Nangang Chenkyo ay may malabong premonition sa kanyang puso nang minsang nagplanong i-lock ang Aaron ang seller sa buong buhay niya. Hindi niya alam kung anong kabaliwan na ideya ang isisilang sa pagkakataong ito para gawing alerto ang Aaron. Si Aaron ay 14 na taong gulang pa lamang ngayon, ngunit kapag oras na ng hapunan, palagi niyang nararamdaman na siya ay hinihimok na magpakasal. Ang dapat na mangyari sa nakatatandang kabataan ay nangyari na sa kanya kanina. Dahil dito, nagtataka ang Aaron kung si Shijing ay isang normal na ina. Kung tutusin, walang ina ang maaaring himukin ang kanyang 14 na taong gulang na anak na umibig. Sa harap ng iba't ibang teorya ng pag-ibig ni Shijing, ang Aaron ay maaari lamang manahimik. Sa wakas, isang tawag sa telepono ang nakakagambala sa patuloy na pag-uusap ni Shijing, na nagbibigay din ng pagkakataon sa Aaron na tumahimik. Gayunpaman, pagkatapos kunin ang telepono, tiningnan ni Shijing ang Aaron. Ano ang problema? Curious na tanong ni Aaron. Your dad, I'm in a cold war with him now. What's your call to me? Inilibot ni Shijing ang kanyang mga mata at sinabing mula nang iwan niya ang pamilyang Han,
bihira na siyang makipag-ugnayan kay Han Cheng, at ayaw niyang makipag-ugnayan kay Han Cheng. Walang pakialam si Shi Jing sa anumang mangyari sa pamilya ni Han. Kung tutuusin, buong puso niyang inilagay ang Aaron. Ngayon, gusto na lang niyang alagaan ng buong puso ang Aaron. Kunin mo, baka may importante, sabi ni Aaron. Si Shi Jing, na nagplanong direktang ibaba ang tawag, ay pinindot lang ang answer button at binuksan ang panang marinig niya ang sinabi ni Aaron. Hindi nakaimik ang Aaron. Kung sakaling tumawag si Han Cheng para humingi ng tawad, hindi maganda para sa kanya na makarinig ng ilang salita. At saka, ayaw marinig ni Aaron ang ganoong klase ng manhid na pananalita. Kung may sasabihin ka, bibigyan kita ng 1 minuto. Diretsyong sabi ni Shi Jing. Nabalitaan ko lang sa nanay ko na may paraan na siya para harapin ang Han 3,000. Pakisabihan si Aaron na mag-ingat. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Han Cheng, diretsyong sabi niya. Agad na kumunat ang noo ni Shi Jing. Dapat alam ni Nangang Chenkyo na ang Aaron ang nanalo sa kompetisyon ngayon. Sa hindi inaasahan, hindi niya nakita ang lakas ng Aaron. May iba pa ba? Tanong ni Shi Jing. Makinig ka sa sinabi ni nanay, mukhang nakahanap na siya ng katulong, at napakalakas niya. Nagpatuloy si Han Cheng. Direktang ibinaba ni Shi Jing ang tawag at ayaw magsabi ng anumang kalokohan kay Han Cheng Duo. Ngayon Yan Jing, sino ang nangahas na tumulong sa pamilya Han? Tinanong ni Shi Jing ang Aaron, na isa ring paalala sa Aaron. Naisip ito ni Aaron, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa kasalukuyang sitwasyon sa Yanjing, walang dapat maglakas loob na makisangkot sa bagay na ito ng kusa. Kung tutuusin, ang pamilyang yang sa likod niya. Paano nang ahas ang maliliit na pamilyang iyon na pukawin itong maputik na tubig? At kahit na gusto siyang harapin ng pamilya Wang, imposibleng makipagtulungan sa pamilyang Han. Ang tanging naiisip ni Aaron ay ang pamilyang Nangang sa likod niya. Humingi ba ng tulong si Nangang Chenkyo kay Nangang Boleng? Kung totoo iyon, sa palagay ni Aaron, ito ay isang magandang bagay. Kung tutuusin, nasa kamay pa rin ni Nangang Boleng si Han Tianyang. Kung gagawin niya ang inisyatiba na ipadala siya sa pinto, maaaring malutas ng Aaron ang problema sa lalong madaling panahon. Born again, ang Aaron ay may napakaraming problemang dapat lutasin sa ilang sandali, hindi pa banggitin ang pamilya Nangang na libu-libong milya ang layo. Gayunpaman, nagkusa ang pamilya Nangang na ipadala sila sa pintuan, na nagligtas sa Aaron ng maraming problema. Anong pinagtatawanan mo? Si Aaron inexplicably smiled. Shi Jing feel very confused. This boy no Nangang Chenkyo found someone to deal with him, he can be so happy. Wala, alam ko kung sino ang hinahanap ni Nangang Chenkyo. Bagay na bagay sa akin. Sabi ni Aaron. Lalong naguluhan si Shi Jing. Buti na lang daw ang gulo sa mga mata niya ni Aaron. Anong problema? Gayunpaman, alinsunod sa saloobin ng paniniwala sa Aaron, sinabi niya na ito ay isang magandang bagay, at maaari lamang itong ituring ni Shi Jing bilang isang magandang bagay. Mag-ingat ka pa rin. Iniwan na ni Mom ang pamilya Han para sa iyo. Ikaw na ang bahala. Kung naaksidente ka, maaari lang magpakamatay si nanay para samahan ka. Sabi ni Shi Jing. Huwag kang mag-alala, walang makakasakit sa akin. Sabi ng Aaron Light. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Aaron sa kanyang silid. Ang balita tungkol kay Chinlin ay malamang na ibabalik bukas, at ang Aaron ay magpapahinga. Bagamat isang dispensable na bagay para sa kanya ang pagtulog, hindi mababago ni Aaron ang kanyang normal na oras ng trabaho at pahinga kahit na nakasanayan na niya ito. Tsaka para sa kanya na hindi mahilig sa nightlife, parang wala siyang ibang gagawin kung hindi matulog sa gabi. Kinaumagahan, ilang sandali matapos idilat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, tumunog ang telepono, at si Chinlin ang tumawag. Kunin ang telepono, Aaron makinig sa Chinlin boses na mamaus sinabi, Boss, Chi at mo mga bagay sa pamilya, nalaman ko, mayroon ka bang oras upang pumunta sa kumpanya? Sa pagtingin sa pagod na kalagayan ni Chinlin, malamang na hindi siya nagpapahinga buong gabi. Tumayo si Han Sanya mula sa kama at sinabing, darating ako kaagad. Pagkatapos maghugas, lumabas si Aaron nang hindi man lang nagkaroon ng oras para kumain ng almusal. Pagkarating sa kumpanya, si Chinlin, na may itim na mga mata, ay bumabati sa pintuan ng kumpanya. You don't have to fight like this in the future.
Kapag oras na para magpahinga, kailangan mo pang magpahinga. Sinabi ni Aaron kay Chinlin. Hindi ko patapos ang sinabi ng amo ko, kaya paano ako makakapagpahinga ng maluwag, sabi ni Chinlin. Ngumiti si Aaron at tinapik si Chinlin sa balikat. Pagkarating nila sa opisina, kinuha ni Chinlin ang lahat ng impormasyong nalaman niya at ipinaliwanag ang ilan sa mga detalye sa Aaron sa proseso ng pagtingin dito. Karaniwan ang mandaya at maglaro sa negosyo. Walang negosyanteng talagang tapat. Gayunpaman, ang sanhi ng insidenteng ito ay hindi inaasahan sa Aaron. Ang dahilan kung bakit nag-set up ng suit ang pamilya mo para sa pamilya Chi ay si Ouyang Fei. Naaalala pa rin ni Han Sanchen na nakita niya si Ouyang Fei sa Estados Unidos. Kahit na siya ay nasa edad 40, si Ouyang Fei ay napaka-move on pa rin. Siya ay isang ganap na mature at kaakit-akit na babae. Sa yugtong ito, dapat na mas magagawa ni Ouyang Fei ang mga lalaki na maglaway, kaya humantong ito sa pamilya mo na itatag ang pamilyang Chi. Boss, ayon sa sabi-sabi, ang layunin ng pamilya mo ay gawing bangkarota ang pamilya Chi, at pagkatapos ay ninakawan si Carter Fei kay Chi Dunglin. Gayunpaman, kung ang pahayag na ito ay totoo o mali ay nananatiling isa sa alang-alang. Sabi ni Chinlin, Han 3,000 ngiti, ay nagsabi, bumalik ka upang magpahinga, ang bagay na ito ay wala kang pakialam. Kung ito man ay may kinalaman kay Carter Fei, Aaron ang magpapatunay nito mismo. Sa oras na ito, si Chin biglang nagring ang telepono ni Lin nang marinig niya ang mga salita sa kabilang dulo ng telepono, halatang nagbago ang kanyang mukha. Boss, pumunta si Chidong sa bahay ni Mo. Ibinaba ni Chinlin ang tawag at sinabi kay Aaron, mag-isa. Tanong ni Aaron, isang pamilya na may 3, sabi ni Chinlin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!